Okay, kumusta kayo? Tara, pag-usapan natin ngayon ang Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 4. Alam nyo, isa to sa mga talagang pinakadramatikong sandali sa simula ng aklat. Kasi dito, yung kwento nasa Jerusalem pa lang at dito natin makikita kung paano talaga humubog yung unang simbahan nung sinubok yung pananampalataya nila, lalo na ng mga nasa kapangyarihan. So ano nga ba ang nangyayari pag may isang bagong kilusan na tila hinahamon ang mga nasa pwesto? Yan yung pinakasentra ng tanong na sasagutin ng mga kaganapan dito sa chapter na to. Okay, paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Well, galing sina Apostol Pedro at Juan sa isang malaking milagro. Nagpagaling sila ng isang lalaking lumpo. At habang kinakausap nila yung mga tao tungkol dito, bigla na lang hinuli sila. Bakit? Kasi yung mga leader hindi nila talaga nagustuhan yung kanilang naririnig. At ano ba yung issue? Ang sabi dito, lubha silang nabahala sa itinuturo ng mga apostol. Yung pinakaugat ng problema, yung pagtuturo nila tungkol sa muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesus. Kasi, para sa mga Saduseo, na isang napakamakapangyarihang grupo noon na hindi naniniwala sa resurrection, direktang atake to sa kanilang mga paniniwala. Pero hindi lang yun, tingnan nyo tong numero na to. 5,000. Grabe. At yan ha, kalalakihan pa lang yung bilang ha. Hindi pa kasama dyan yung mga babae at bata. So isipin nyo, gaano kabilis lumalago yung bilang ng mga naniniwala. Ito talaga yung ikinabahala ng mga authorities. Para sa kanila, kumakalat na ito ng sobrang bilis. At sino ba yung kaharap nila? Hindi biro ha. Ito yung buong Sanhedrin. Parang Supreme Court ng relihiyon nila noong panahon na yun. Nandyan si Anas, ang High Priest, si Caiphas, at halos buong pamilya ng High Priest. Lahat ng matataas na opisyal, nandoon. Parang laban talaga ni David at Goliath, di ba? Dito na tayo sa mismong main event, yung komprontasyon. Ito yung puso talaga ng kabanata, kung saan itong dalawang ordinaryong mangingisda haharap sa pinakamatataas na lider ng kanilang bansa. So ito yung formal na tanong sa kanila, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ginawa ito? Isa itong legal na tanong Parang sinasabi nila, sinong nagbigay sa inyo ng karapatan para gawin to? At itong tanong na to ang magiging daan para sa napakatapang na sagot ni Pedro. Grabe yung sagot ni Pedro, hindi siya nagpaligoy-ligoy. Direkta niyang sinabi na sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret yung kapangyarihan, yung Jesus na, sabi niya, kayo mismo ang nagpako sa krus pero muling binuhay ng Diyos. Wow, isipin mo yung tapang na sabihin niyan sa harap mismo ng mga taong may kapangyarihang ipapatay ka rin. At hindi pa siya natapos doon. Gumamit pa siya ng quote mula mismo sa kanilang mga kasulatan. Parang sinasabi niya, alam nyo, sa sarili ninyong libro, nakasulat na yung batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ang siyang naging pinakamahalaga. Isang napakatalinong argumento na parang sampal sa kanila. Anong naging reaksyon ng Sanhedrin? Gulat na gulat sila. Namangha sila sa tapang at talino nitong dalawa na alam nilang mga walang pinag-aralan at ordinaryong tao lang. Yung tanging naisip nilang paliwanag, nakilala nilang sila ay mga kasama ni Jesus, malinaw sa kanila na hindi galing sa kung anong formal training yung tapang na yun. At sa huli, wala silang masabi. Paano ba naman, di ba? Paano mo kukontrahin yung sinasabi nila kung yung ebidensya mismo, yung lalaking mahigit 40 taon na nilang kilalang lumpo, ay hetot na katayo sa harap nila, magaling na. Wala silang nagawa. Na-corner sila. Kaya ang ginawa na lang nila, pinagbantaan sila. So, pagkatapos ng mga banta, pinalayan na ring sina Pedro at Juan. At yung sumunod na nangyari, dito mo makikita yung tunay na puso ng mga unang mananampalataya. Napaka-powerful nito. Pansinin niyo yung pagkakaiba, sobrang laki. Sa isang banda, yung banta ng Sanhedrin, tumigil na kayo. Huwag na kayong magsalita pa sa pangalang yan. Pero yung panalangin ng mga kasamahan nila, hindi sila humingi ng kaligtasan. Hindi sila nananalangin na, Lord, protektahan niyo po kami. Hindi. Ang hiling nila, bigyan mo kami ng higit pang katapangan. At ang sagot sa panalangin nila? Agad-agad at sobrang lakas. Sabi, niyanig daw yung lugar kung saan sila nagtitipon. At napuspos silang lahat ng banal na espiritu. Nakuha nila exactly kung ano yung hiniling nila, yung kakayahang magsalita ng may higit pang tapang.
At itong pinagsaluhan nilang karanasan, yung persecution at yung sagot sa kanilang dasal, nagbunga ito ng isang bagay na napaka-radical, isang klase ng pagkakaisa na bihira mong makita. Tingnan natin kung ano ang itsura nito sa pang-araw-araw. Yung pagkakaisa nila hindi lang yan sa salita o sa damdamin. May gawa. Sabi dito, walang sino man sa kanila ang nagsasabing, ito, sa akin to. Sa halip, lahat ng ari-arian nila para sa lahat. Pinagsasaluhan nila ang lahat ng bagay. Isang napaka-radical na paraan ng pamumuhay. At may sistema sila para dyan. So yung mga may-ari ng lupa o bahay, ibinibenta nila. Yung pinagbentahan, dinadala nila sa mga apostol. Tapos yung mga apostol ang namamahagi nito sa sinumang may pangangailangan. Ang resulta, nakasulat, walang sinumang nangangailangan sa kanila. Galing, no? At para hindi lang ito abstract na idea, binigyan tayo ng isang konkretong halimbawa. May isang lalaki, si Jose, na binansagan ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin ay anak ng pagpapalakas loob. Tamang-tama yung pangalan, no? Ibinenta niya yung kanyang bukid at yung buong halaga ibinigay niya sa kanila. Siya yung perfect example nitong mapagbigay na community. At dito tayo magtatapos sa isang tanong na talaga namang mag-iiwan sa atin ng pagninilay. Ano nga ba ang itsura kapag ang takot ay napalitan? Hindi ng pagnanais para sa kaligtasan, kundi ng isang hiling para sa mas matindi pang katapangan. Ang sagot na ipinapakita sa atin ng Kabanatang 4, nagreresulta ito sa isang patotoo na hindi kayang pigilan at isang komunidad na may pagkakaisa na kayang baguhin ang mundo.